Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao, Bayan. Gagawing modelo ng Office of Civil Defense sa mga lugar na may aktibong bulkan tulad na lang ng Canlaon, Taal at Bulusan, ang Operation Mayon ng Albay. Ito ang subok at matatag na disaster risk management framework ng lalawigan na tuwinang ginagamit kapag pumuputok ang Bulkang Mayon para maabot ang target na zero casualty. Ang Civil Defense in action sa report na ito. Sa kabila ng angking kariktan dahil sa perpektong hugis nito na naging bantog sa buong mundo, may itinatagong bagsik ang Bulkang Mayon sa tuwing ito ay mag-aalboroto at sumasabog. Isa ang Bulkang Mayon na makikita sa lalawigan ng Albay, sa pinakaaktibong bulkan sa bansa na nakapagtala ng higit 50 pagputok sa kasaysayan. Ang mga residenteng naninirahan sa palibot nito hindi na nagugulat mula sa mga maliliit na pagyanig hanggang sa malaking pagsabog ng bulkan na kinasanayan na at bahagi na ng kanilang pamumuhay. At sa dalas ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, napanday na ang karanasan at naging bihasa na ang mga lokal na pamahalaan at mga pamayanan sa mga hakbang upang maabatan at makaiwas sa peligrong dala ng pagsabog ng bulkan. Kaya naman ang Office of Civil Defense hiningi ang tulong ng lalawigan upang maibahagi ang kasanayan at kaalaman sa mga taga Negros Island na apektado ngayon ng pag-aalboroto ng Bulkang Canlaon. Nais ng OCD na gawing modelo ang Operation Mayon upang magamit at makapaghanda ang mga probinsyang may mga aktibo ring bulkan tulad ng Canlaon, Taal at Bulusan. At ito ay pangungunahan ng tinaguriang Mr. Disaster, ang disaster management expert ng Albay na si Dr. Cedric Daep. Dati siyang pinuno ng Albay Public Safety and Emergency Management Office at ngayon Provincial Administrator ng Albay. Unang-una, yung dalawang tao na na-mention, kasabay na dyan si Yosek Nepomuceno, hindi ko talaga matanggihan. Sabi ni Yosek Nepomuceno na mag-deliver siya ng final message doon sa forum na ginawa natin with the regional directors. Kaya daw ako napunta doon sa forum na yun dahil upon the recommendation of Secretary Rene Solidum. Isa pa rin yung nakaibigan natin na hindi matanggihan. Kasi institusyon yan, hindi lang sa volcanic activities, sa volcanoes, kundi institusyon din yan sa disaster preparedness. Sa akin, hindi lang excited ako dito. Hindi lang yung fulfillment at commitment. Pero yung dedication sa trabaho, nandyan pa din. At yung partnership in terms of professionalism between the local government unit and the Office of Civil Defense bilang central office in terms of coordination, operational procedure, nandyan pa rin, maintain natin yung professionalism. Kasi matagal ko ng kaibigan din ng OCD. Ang OCD, kahit walang sulat, kahit text lang, nag-uusap kami yan ng maayos. Ibinahagi ni Daep sa OCD ang Disaster Risk Management Framework na subok na at kinikilala rin sa buong mundo. And yung gusto po nating ma-achieve dito yung target talaga na zero casualty kung saan kilala po yung lalawigan po ng Albay. At yun ang gusto nating maibahagi dito sa mga kababayan natin dito sa Negros Island po. Yan ang number one kasi based sa principle ng disaster risk reduction, ang first principle is protection of life. Yun ang number one. Pero sa ngayon, based sa pagbisita namin kahapon sa La Carlota and then discussion namin kanina with directors na nandito ngayon ng Office of Civil Defense, mukhang isa sa pangalawang target natin na objective dito ay zero evacuation during eruption. Focus tayo sa 6 kilometers in expanded area. Isabay natin yung buffer area and direct exposure doon sa lahar. So, kung magawa natin yon, pwede nating ma-achieve pa yung second objective na zero evacuation during Canlaon eruption. Ayon kay Daep, epektibo ang strategiya ng Albay dahil mas binibigyang prioridad ang paglilikas kaysa sa rescue. Yung first principle natin is evacuation is better than rescue. So bakit pahihirapan pa natin ang sarili natin? Samantalang pwede natin naman silang galawin na few hours lang, wala na. Samantala kung magre-rescue tayo, makikipag-agawan tayo kay kamatayan na hindi pwede. Type 1 error yun. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng hazard mapping at population exposure analysis, binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagde-deploy ng Real-Time Unmanned Aerial Vehicle o AUV survey at paggamit ng Geographic Information System tools sa mga delikadong lugar.
Tinalakay din niya ang 6-tier volcanic alert system ng Mayon mula level 0 to 5. Anya sa sistemang ito malinaw na nakasaad ang evacuation protocols, kung saan nasa alert level 3 ang mandatory evacuation. Pinayuhan ni DAEP na gamitin ng Mount Canlaon responders ang parehong sistema na angkop sa geological context. Isa ring susi sa matagumpay na evacuation strategy ang pagkakaroon ng nagkakaisang koordinasyon sa mga grupo na responsable sa pagbibigay ng babala, transportasyon, seguridad, kalusugan at relief efforts, at pagtatayo ng gender-sensitive evacuation centers tulad ng model shelters mula sa JICA na kumpleto sa tubig, kusina at palikuran. Gayun din ang homestay option upang maiwasan ang siksikan sa mga pampublikong pasilidad. So ngayon, ang gagawin natin is wala na tayong namatay during the first explosion. While we are in the evacuation center, we will be solving the problem but not creating another problem. Kaya sustain natin yung response mechanism na walang implication on life situations, na tuloy-tuloy na sa recovery through cluster activities, na sa ganon ay yung magiging experience dito ng Canlaon sa volcanic eruption procedure in terms of response mechanism and expanded recovery natin, then pwedeng yung ibang procedure dito i-adapt nila sa other disasters na nangyayari dito sa Negros. Para sa Canlaon, inirekomenda ni DAEP ang agarang kampanya upang maturuan ng komunidad sa volcanic hazard, pakikiisa ng civil society organization at religious group upang mas lumawak at makarating ang impormasyon. Hinihimok din niyang mas pahalagahan ang buhay sa pamamagitan ng enforced evacuation, pamumuhunan sa real-time monitoring tools tulad ng seismic sensors, gas emission trackers, at pagsasagawa ng drill sa mga high-risk na barangay. Pagtukoy sa logistical bottlenecks at mahigpit na koordinasyon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Tumungo sa Negros Occidental si DAEP upang maibahagi ang operational procedures, pre-disaster activities, mitigation efforts at response and recovery measures na ayon sa OCD ay subok na at naging matagumpay sa pagsagip at pagliligtas ng mga residente sa Albay. Unang-una, importante na maibahagi natin yung, hindi lang yung principles and policies and procedures ang ipabahagi natin, kundi yung experience na ginawa natin sa Mayon. Kasi almost ang Mayon at saka ang Canlaon Volcano ay halos magkaparehas ang characteristics. May kaibahan lang sila dahil magkakaiba ang size ng crater at saka yung explosive activities ng eruption. Pero ang importante dito, dahil pagdating sa procedure ng volcano, maibahagi natin dito kasi ngayon pumuputok pa ang bulkan, nasa response phase pa sila, may mapupulot pa silang importanteng procedure lalong-lalo na sa cluster approach na pag ginawa natin yung cluster approach, preparatory na din yun sa recovery. Dapat magawa natin yun at saka ma-identify din based sa experience ng Albay kung ano yung dapat gawin habang nasa response phase pa, ano ba yung pwede nang gawin preparatory sa recovery, para hindi na matagalan pa yung procedure, otherwise very expensive on the part of the government. Ayon kay DAEP, bahagi rin ito ng kanyang mithiin at advokasya na maihanda at mapatatag ang bawat rehiyon sa pagharap sa mga sakuna at kalamidad. Nagpapasalamat naman si OCD Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno sa pakikiisa ng lalawigan ng Albay sa mga kaalamang ibibigay mula sa Operation Mayon. Mas magiging matatag ang mga residente ng Negros Island sa kasalukuyan at darating pang mga hamon dulot ng pag-aalboroto at posibleng pagsabog ng Bulkang Canlaon. Natandaan ko yung sinabi ni Secretary Enrile nung panahon pa ni President Ramos. We cannot afford to play individually in a team. So we have to consolidate, we have to intercomplement para pag sa ganon, mas maraming utak, mas maganda ang performance.